Let us open our Bible on 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Praise the Lord. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Ayan. So, napakahalaga ang mensahe na sinabi dito. Therefore, mga minamahal na mga magkakapatid o mga kapatid na minamahal, magpakatibay, huwag makilos at laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman natin na ang ating mga pagpapagal ay hindi sa walang kabuluhan diyan sa Panginoon. Yes. Hindi mahulog sa walang kabuluhan ang ating paggawa, ang ating paglabor sa Panginoon. Ano pala itong paglabor natin? Ano palang klaseng ministry ito? No? Tayo ay niligtas ng Diyos. Hindi lang basta niligtas. Wala na tayong gagawin. Meron tayong kanya-kanyang designation. Meron tayong kanya-kanyang part ng body of Christ. No? Merong apostles, ito yung mga preachers. Meron tayong mga prophets na ginagamit ng Diyos para sa mga kapahayagan niya. Merong mga teachers para magturo sa lahat ng aspeto ng ating ministry. Meron ding helps, itong tumutulong sa material, tumutulong sa financial, sumusuporta sa gawain. Meron din tayong mga tinatawag na diversities of tongues para sa ating misyon sa mga lugar na hindi natin naiintindihan yung kanilang mga pananalita. Kailangan merong magsasalita sa kanila katulad sa kanilang pananalita. Saan man tayo naroroon dyan, kinakailangan lahat tayo nakaunawa at makaintindi. Anong klaseng gawain na ginagawa natin para sa Panginoon? Bakit napakahalaga ito? Bakit napaka-importante ito? Bakit makukonsider natin na pinakamahalaga na ito sa buong mundong ito na anumang mga gawain na nandito sa lupa? Bakit ito ang pinakamahalaga? Bakit? Alam mo, minsan pag magtayo ako sa pulpito, dito man, saan mang kongregasyon, ano kaagad nag-ano sa isip ko? Ano kaagad mag-reflect sa isip ko pag nakita ko yung mga kapatiran natin? Ano yun? Sa isip ko ganito, ito yung mag-inherit ng kaharian ng Diyos. Ito sila ang papasok sa kaharian ng Diyos. Ito sila ang makaangkin ng eternal life. Ito sila ang makaangkin ng eternal glory of God. So pag ganun ang pinag-uusapan, hindi ito maliit na gawain. You are not just sending people to become professionals, to become successful in their lives, to become rich in material, to become prosperous. Hindi lang ganun. Kasi kahit anong gawin pa na i-maximize pa ng tao ang kanyang success, ang kanyang prosperity sa mundo, still they are limited. Still they are temporary. Still they are very quick. Samantalang, pag tayo, mga anak ng Diyos, na sumampalataya sa Diyos by the gospel of our Lord Jesus Christ, na mag-i-inherit ka ng eternal glory of God, eternal riches of God, eternal life, eternal lahat ng mga bagay na wala nang hanggan. That is great. At yan ang pinaka-importante, yan ang pinakadakila na hinayag ng Diyos sa mundong ito. Pag ang Diyos na galing sa langit na lumalang sa lahat at nag-recommend ng priority na dapat nating unahin na walang iba ang kanyang kaharian, pag siya ang nag-recommend nito, this is the highest wisdom. This is the highest knowledge that God can impart to us. So ibig sabihin yan, wag natin itong baliwalain. Wag nawa ang dyablo
ang kaaway ng Diyos, bulagin ang lahat sa kanyang sinasabi. Kaya nandito na tayo, niligtas na tayo, nilagay na niya tayo sa gawain niya, dapat natin maintindihan, dapat natin maunawaan bakit importante talaga ito. Para tayong lahat, unang-una, hindi manghihina, hindi manglupaypay, bagkus tayo ay laging sumasagana, katulad sa verse na ito. Therefore be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So prior to this verse na nagkaroon ng conclusion na kaya kayo magsisagana, magsitibay, yamang alam ninyo ang inyong pagpapagal, ang inyong pagtatrabaho, pagpapagod, hindi mahulog sa walang kabuluhan sa Panginoon dahil ito'y napaka-importante. Anong klaseng bagay na importante ito? Prior to this verse, ano pala ang sinabi? Basahin natin. 1 Corinthians 14 verse 15. 15 verse 50. Praise the Lord. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Yan. See? So ang tinatanaw sa gawain ng Diyos na ating tinatangkilik ngayon bilang ligtas, bilang mga anak ng Diyos, bilang tinawag ng Diyos sa gawain ito, ito po ang benepisyo ng ating kinabukasan beyond sa buhay sa sanglibutang ito, which is eternal, which is the most important matter which our Lord Jesus Christ na hinatid niya dito sa lupa sa sanglibutang ito, which is the most important subject or matter na hinayag ng Diyos sa kanyang banal na salita. Dahil walang flesh and blood maka-inherit sa kingdom of God. Walang corruption na maka-inherit sa incorruption. So meaning to say, hinahanda tayo ng Diyos. Piniprepare tayo ng Diyos. Nililinis tayo ng ating Panginoong Diyos to inherit the incorruptible things, to inherit the eternal glory. Hindi lang ito basta na pupunta ka sa isang bansa na napakaganda, pero magtatrabaho ka pa rin doon, tatanda ka pa rin doon, magpapagod ka pa rin doon, at mamamatay ka pa rin doon. This is more than. This is exceeding greater glory. Praise the Lord. Kaya gano'n, napakahalaga nito. Napaka-importante nito. Kaya napaka-importante talaga ito. Kasi darating talaga ang panahon, whether we like it or not, temporary lang tayo lahat dito. Whether we like it or not, passing lang tayo dito. Whether we like it or not, susunod pa rin tayo sa kinaroroonan ni Pastor Samuel Gabre, ni Mami Algabre, no? Aurora Algabre, ni Brother Frank, Sister Cording, Sister Juana Julian, Sister Pilar Abian, sino pa yung, kaya nga doon nga sa Sambuanga nag-anniversary kami doon. Minention ko lahat ang mga kinuha na ni Lord Jesus na mga members doon. Ilan sila? Doon tayo lahat papunta. We cannot avoid that. We cannot escape that. Pero, ganun pa man, hindi nangako ang Diyos sa atin ng buhay na mahaba sa mundong ito. Even 500 years or 1,000 years. Pero nangako siya sa atin ng everlasting life or eternal life. So ito na yung ministry, ito na yung gawain na maging steadfast tayo because this ministry is more than any ministry, more than any purpose, more than any priority na ginagawa ng mundong ito, more than any discoveries sa sanglibutang ito. Ang mga tao makarating man sa Mars, baka lalagpas pa sila, baka makarating pa sila sa Pluto. They are just nothing comparing to this eternal life, eternal glory, eternal riches. They are nothing. Diba? Mayroong verse nga dito,
all nations are lighter than vanity. See? So, ibig sabihin yan, anumang bansa sa sanglibutang ito na merong pinagmamayabang, anumang bansa sa sanglibutang ito na nagpapakita ng kanilang prosperity and success, if you are going to sum up, itotal mo man ang lahat ng naipon nila, itotal mo man lahat ng progress nila, they are lighter than vanity. Comparing to this eternal glory, comparing to this work of the ministry, comparing to this hinatid ni Kristo sa lupa galing sa langit sa buhay ng tao. Praise the Lord. Whether we like it or not, gustuhin na natin o hindi, buhay man tayo o patay sa physical, kukunin tayo lahat ni Jesus dito. Basahin natin yan. 1 Corinthians 15:51. Praise the Lord. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Yan. Hindi lahat tayo matutulog. Ibig sabihin yan, hindi lahat mga anak ng Diyos dadaan ng kamatayan. Pero, lahat, patay ka man, buhay ka man, babaguhin ka ng Diyos. Patay ka man, buhay ka man, kukunin ka ng Diyos sa mundong ito. Bakit? Yun yung direksyon, yun yung destination na pupuntahan natin sa ministry na ito, sa gawain na ito. Praise the Lord. This is so great. No? Napakadakila nito. Kaya nga, nagbiyahe kami from here to ilang kongregasyon dinaanan namin. Pangauan, nakabisita kami sa Cotabato, marami na ring mga anak sa Diyos doon, nag-gather din kami, nag-service kami. Zamboanga City and Dipolog City. Na-met ko si Brother Dudong Manalo na mayroon na siyang hinanda doon na lupa, titirika ng simbahan. Kahit sa pamilya niya lang, napakarami ng membro ng kanyang pamilya. Nakarating kami ng Dipolog, yung mga sinerbisyuhan ni Pastor John Mark, nag-attend sila lahat, yung mga house services niya. Na-preserve sila, na-sustain sila. Para saan ito? For what? Are we establishing organization in this world like cooperative? Like any organization na recognized, Lions Club? Kung ano-ano pa, Eagles? Or whatever? No. We are having, meron tayong napakalaking goal na galing sa langit, dinala ni Kristo na dakilang kaligtasan, dakilang buhay na walang hanggan, eternal glory, eternal life. This is so precious. Kaya napakahalaga nito. Kaya pinapalalahanan tayo ng Diyos, whether we sleep or not. And not all of us shall sleep. Hindi lahat matutulog, hindi lahat dadaan ng kamatayan sa physical, but God will change all believers and faithful children of God. Praise the Lord. Kailangan makasali ka doon. Kailangan makasama ka doon sa babaguhin ng ating Panginoong Diyos. So, itong ministry na ito, we are taking care of our inner man. Itong ministry na ito, we are feeding the inner man. Itong ministry na ito, ini-strengthen natin yung ating kaluluwa. Kasi ito yung dapat mahanda. How about physically? How about financially? God said, I will give it everything. I will answer it. I will take the responsibility of your necessities which is temporal. Imagine that. And sino siya na nangako sa atin? Sino siya na nagsasalita nito? Who sustained the sun? Who sustained all the planets? Who sustained all the heavenly bodies? They are being sustained by God. And imagine that how great are these matatawag nating anong dakila at laki ng mga creatures na ito, mga planeta na ito. Sabihin ko po sa inyo, but God sustained them when in fact
They were created not like us. Hindi sila nilalang ng Diyos katulad sa atin in His likeness. Higit tayo kaysa sa kanila, sabihin ko po sa inyo. Praise the Lord. Kaya huwag nating kaligtaan. Huwag tayong manglupaypay, huwag tayong manghina. Lahat tayo, no? Patuloy tayong magsigasig, patuloy tayong mag-abound sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin. Ephesians 3:16. Praise the Lord, that He would grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Yan. Tingnan mo, makita natin yung pagbibigay ng Diyos ng kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Pag sinabi mong ibibigay niya ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, don't miss it. This is the eternal glory of God. Don't miss it. Huwag natin itong i-miss. Huwag natin itong kaligtaan. Huwag natin itong hayaan na mag-diminish ito sa buhay natin. Kaya kailangan tayong mag-abound sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. So kung meron mga diversion tactics ang kaaway na i-divert ka sa ibang direksyon, huwag mong hayaan sila magtagumpay. Kaya nalaala nyo yung Bible study natin last time dito. How do you handle our digital world or digital age? Paano mo i-handle itong internet? Paano mo i-handle itong FB? Paano mo i-handle itong media, social media? Paano mo i-handle? Ito ba ay nagbigay sa iyo ng magandang impluensya? Ito ba ay nagbigay sa iyo ng pagbibuild up ng iyong knowledge and wisdom para sa spirituality? O baka itong mga bagay na ito yung nagdadrag sa iyo, ito yung naghihila sa iyo sa maling direksyon, sa maling akala, sa maling pananampalataya, sa maling impluensya, sa maling friendship ng sanglibutang ito. Kaya nga winaringan tayo ng Diyos, be not a friend of this world. Whosoever a friend of this world is enemy of God. Maging kaaway ka ng Diyos. Kailangan hikayatin natin ang mga tao to be a friend of God. Praise the Lord. Rather than tayo ang maging kaibigan ng mundo na hindi kumikilala sa Diyos. Rather than tayo maging mag-impluensya na hindi nila nire-recognize ang Diyos as what we are recognizing. Kaya mag-ingat po tayo sa digital world na ito. Tingnan mo, ang daming napapalabas dyan sa media or sa news feed ng FB. Mga young people hindi na natutulog, hindi na kumakain, na-addict na sa ML, na-addict na sa chatroom, na-addict na sa mga impluensya sa digital world na ito hanggang nalihis na ang kanilang buhay. Now, ganun din sa spirituality natin. Meron din itong tinatawag na kinalalaman, baka maya-maya secretly. No? Secretly, ha? Hindi alam ng mga magulang, hindi alam ng mga kapatiran na sa buhay mo, you are being what? Engaged. You are being connected with other world, with other direction. Kaya yan ang ingatan natin. Before it is too late, dapat ang lahat balik sa activeness, balik sa pag-abound, balik sa pag-focus itong ating binigay ng Diyos sa atin na dakilang kaligtasan, kabanalan, katuwiran at dakilang gawain. Kung gamitin man natin ang media na yan, gamitin man natin yung digital world na yan, digital age na ito, use it for the Lord's glory, use it for the Lord's ministry, use it for the Lord's righteousness. Praise the Lord. Ganun. Kaya yung inner man, ingatan natin talaga ito. Basahin pa natin. Romans 2:29. Praise the Lord. But he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit and not in the letter, whose praise is not of men, but of God. Ayan. Sa iyong buhay natin, yung inward man natin, anong sinabi dito? Circumcise. Pag sinabing circumcise, cleanse. Pag sinabing cleanse, sanctified by the word of God. Sanctified by the blood of Jesus. Whose praise is not of men,
no? Yung kapurihan hindi sa tao. Minsan, ang mga anak ng Diyos, pag napapunta dyan sa politics, minsan nadadrag yung kanyang attention dahil maraming taong nag-a-admire, maraming taong humahanga sa kanyang talent. Minsan, hindi na niya binibigay ang talent niya para sa Panginoon. Doon na sa sanglibutang ito. Wag! Don't do it. Wag mong gawin yan. Whose praise is not of men, but of God. Praise the Lord. Yung inner man. Praise the Lord. Praise the Lord. Magsagot kayo ng para naman kayong walang naririnig. May impact yung sinasabi ko. Pag sabi ko mag-praise the Lord para magsagot kayo, parang walang impact sa inyo. Ipadama nyo naman, please. Praise the Lord. Praise the Lord. Awake. No? Habang nakikinig kayo. Kaya napaka-importante po nito. This is very important. Kailangan talaga. Kayo lahat nakikinig dyan, responsive kayo. Pakita ninyo that nasagap nyo lahat ang sinasabi ko dito. And you must have an impact to your answer. Para bang teacher o yung mga estudyante active. Kung magsagot sila, kailangan talaga laksan. Ganon. Don't be, huwag kayong slow to understand. Pakinggan nyo ito ng gusto. Napaka-importante ito. Sabihin ko po sa inyo. So yung inward. Hindi tayo mahanap ng praise of men, but praise of God. So kailangan talaga natin, pakita talaga natin sa Panginoong Diyos na tayo ay steadfast. Tayo ay unmovable. Tayo ay always abounding in the works of the Lord. Kasi napakahalaga po nito. Basahin pa natin. Romans 7:22. Praise the Lord. For I delight in the law of God after the inward man. Yan. Pag active ka sa inward part mo, nagdi-delight ka sa law of the Lord. Kung maaari, walang araw na hindi mo binabasa ang banal na salita ng Diyos. Walang araw na hindi mo minimeditate. Daily minimeditate mo ang Word of God. Daily pinapakinggan mo ang Word of God if you have the chance to listen to the Word of God. Napaka-importante yan. Pag yung inner man natin, ang siyang active, ang siyang nagdi-delight sa Panginoong Diyos. So you delight in the law of the Lord. Kasi yung Word of God na ito, napaka-importante ito sa buhay po natin. Ano yan? Basahin natin. 1 Peter 3 verse 4. Lord, but let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Ayan. No? Let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible. Ano pala yung hidden man in the heart? Our spirit, our soul, no? Which is not corruptible, na hindi nabubulok. Even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Alam mo, pinapahalagahan ng Diyos yung kaluluwa natin. Yung ating laman, alam naman ng Diyos, hindi naman ito tatagal. Alam naman ito ng Diyos, babalik ito sa alikabok. Ang binigyan niya ng kahalagahan yung kaluluwa natin. Kasi alam niya, pag ito ay mapahamak, kawawa ito. Walang hanggang kang magtitiis. Walang hanggan kang magsisisi na wala ng lunas. Samantalang pag maligtas ito, ang laking blessing ito sa buhay natin. Makasama natin siya sa walang hanggan niyang kaluwalhatian. Yun ang gusto ng Diyos. Ito yung gawain na ito. This is the work of the ministry na ito. That is all about. Praise the Lord. Kaya importante sa sarili natin, kinakailangan talaga natin, let us delight in the law of the Lord. Now, paano ka mag-delight in the law of the Lord? Putulin mo lahat ng mga sumasabit sa katawan mo na pumipigil sa iyo to abound in the works of the Lord. Ano yung mga pumipigil na bagay? Katulad niyan, may nakikinig sa Word of God, nahulog sa tourney. Na-choke siya because of sa mga tinik. Ano yung mga tinik na yan? Ito na yung mga worldly pleasures. Ito na yung worldly engagement. Ito na yung worldly friendships. Ito na yung worldliness.
pleasures of this world, ungodliness, unrighteousness. Hindi ka makaano eh. Kung sa sasakyan pa, hindi ka makaarangkada. May kumakapit sa iyo. Okay lang ka pa mag-abound in the works of the Lord kung matanda ka na. Kailan ka pa kung mag-abound sa works of the Lord kung patay ka na. Yan ang pakaikli lang ng buhay natin. Kaya lagi ko nga ini-explain yan eh. Ang lapida, pangalan, he was born, tapos merong maliit na dust sa gitna, he died. Tapos yung dedication na words in memorial from your family. Yan. Ano yung dust from the birth, date of birth and the date of death? Ano yung dust sa gitna? Yun yung lifespan natin. Napakaikli. Napakaikli. O ngayon sa maikling panahon na ito, iyo bang lubos, hinandog yung buhay mo to support the work of the ministry? Iyo bang hinandog ang buhay mo to abound in the works of the Lord? Steadfast ka ba sa kaligtasan mo? Unmovable ka ba sa faith mo? Nag-abound ka ba sa gawain ng Diyos? Praise the Lord. Anong gawin natin? Pray. 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 God listens. Nakikinig ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kailan ako nagkaroon ng sasakyan? Because God made me to pray. Kailan ako naligtas? Because God made me to pray. Bakit ako naging pastor? Because God made me to pray. Bakit nagkaroon tayo ng lupa? God made us to pray. So, prayer. Saan manggagaling yung prayer? From our desire. Saan magagaling yung prayer? From our faith. Saan magagaling yung prayer? From our purpose. So, pray ka. Pray ka ng pray. Praise the Lord. Nag-pray kami, Lord, bigyan mo kami ng parsonage. Tinan mo ginawa ni Jesus. Lord Jesus, mag-pray kami ng big church. Darating din yan. Lord Jesus, prayer namin ma-establish na lahat ng kongregasyon. Ilang anniversary na. Ang Zamboanga, 26-year anniversary na. Next trip namin is Malaysia. 26-year anniversary na rin natin. Pastor Tam sa kongregasyon ng San Roque. Parang 30 plus na sila. Because we pray na ma-establish lahat ng kongregasyon. Because we pray, nadagdagan pa niya ng marami pang mga ligtas. Pray and pray. Praise the Lord. Yan yung sinabi ni Jesus Christ na, ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. All things whatsoever you desire in prayer, believing ye shall receive. So pag naangkin natin yung mga bagay na hinihingi natin, let us go upward way. Let us go another thing. Let us go more things. Marami ng grant na nagawa ang ating mga prayers. And let us continue to pray. Praise the Lord. Do not stop. Abounding nga. Alam niyo abounding? Never stop. Alam niyo yung, pag sinabing abounding, that is an action word. Tuloy-tuloy yan habang buhay tayo. Kaya, do not stop praying. Amen? Praise the Lord. O kaya, get involved yourself in the work of the Lord. Get involved yourself in the Lord. Dito tayo sa Panginoong Diyos. Napaka-importante nito. Kasi habang tumatagal ang panahon, itong physical natin, anong sinabi dyan? Basahin natin. 2 Corinthians 4:16. Praise the Lord. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Praise the Lord. See? Bagamat ang ating katawang panglabas, ito ay unti-unti mawawala. Siyempre, saan pala papunta yan? Yet the inward man is renewed day by day. See? Hindi pwede ito na hindi ma-renew. Hindi ito pwede na mag-deteriorate. Yan, pasalamat nga ako na nandun yung pamangkin ni Brother Roy. Then, nagkwentuhan kami about kay Nanay Pelikula. Alam na alam nila ang story ni Nanay Pelikula.
Alam na alam nila yung miracle na nangyari sa buhay ni Nanay Pelikula. Nung nagkaroon na kami ng fellowship, nakarelate sila sa lahat ng testimony ko. Nung pumunta ako doon na nagpa-pray siya at sinamahan ko siya doon sa abogado. Kasi sa tagtigas ng puso ng mga stepchildren niya, na ilang beses na silang nag-meeting, hindi talaga magpayag, magbigay ng parcel of lot. Pero nung nandoon kami, through prayer, ginawa lang ako ni Jesus instant na abogado. Inakbayan nila si Mama Pelikula, Nanay Pelikula, nang di yun may pwede nga di mo pirma. Di yun may pwede, dili mo agree sa tanang giingon sa abogado namo nato. Ikaw manggod, nagdala manggod kag imuhang abogado. Siyempre, nakita nila kami, nandoon lang kami sa upuan sa labas. Nanonood kami, nakikinig kami. Binilagay ni Jesus sa isip nila na abogado yan ni Nanay Pelikula. Praise the Lord. Naalala niyo yung lepers na pupunta doon sa kampo? Kasi sabi nila, kung magpunta tayo sa loob doon sa mga kapatiran, alam naman natin gutom doon, mamamatay tayo. Kung magpunta naman tayo doon sa kampo ng mga kaaway natin, papatayin tayo, mamamatay tayo. Pero kung gawin nila tayong prisoner of wars, papakainin tayo. So ito lang ang merong chance na mabubuhay tayo. Pumunta sila doon. Ang ginawa ng Diyos sa isip at sa pakinig ng mga kaaway, malakas na tunog na takbo ng mga karwahe at mga gulong ng mga karwahe. Malakas na mga sigaw ng mga sundalo, ng mga matatapang na mga sundalo na handang bumatay sa kanila. Kaya sabi ng kanilang CEO, yung pinaka-commander nila doon, higi-hire nila ang sundalo ng ganito, papunta na dito sa atin. Huwag na natin silang hintayin. Let's run for our salvation. Retreat. Iwanan natin lahat ng ating tulda. Iwanan natin lahat ng mga bagay. Basta takbo na tayo. So, tingnan mo. Napakain yung nasa Samaria. By the grace of God. So, ganun. Ganun ang daming miracles na ginawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya itong Word of God na ito, kailangan talaga. Tapos isang malaking miracle ginawa ni Jesus. Yung tinulugan namin na bahay, ang may-ari na nasa Australia, nag-offer na ng lupa para tiktirikan ng simbahan. Praise the Lord! Hindi na magka-problema si Pastor John Mark sakaling after sa wedding or before man sa wedding, may maitayo ng simbahan doon. To God be the glory. God will provide. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Kaya kailangan lang talaga hindi mahinto yung Word of God daily. Kaya kung wala pang na-assign dyan, wala na yan sila. Totoo yan. Kung walang na-assign sa mga churches, wala na. Hindi ayaw man ng Diyos. Ang sinabi man ng Diyos, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. Patuloy kayo, magsitibay kayo. Hindi man tayo maging matibay kung walang Word of God. Tingnan mo yung prayer na tinuro ni Jesus. How often we will take our spiritual food. Gaano kadalas magkain tayo ng spiritual food. Basa. Luke 11 verse 3. Praise the Lord. Give us day by day our daily bread. Yeah, day by day, our daily bread. Not only the bread for our intestine or for our stomach, which is so temporal, but our soul. No? Pakainin natin ito day by day para maka-endure tayo kung hanggang saan tayo para tingin ng Diyos sa mundong ito. And eternal life is awaiting for us. Naghihintay na sa atin. Eternal glory. Eternal riches. Beyond the riches of this world. Eternal glory. Beyond the glory of this world. Eternal victory
beyond any victories nandito sa sanglibutang ito. It is super. It is exceeding. It is above all. It is the highest level of privilege. Kaya dito tayo magpatuloy, magtaguyod. Tingnan mo ang Zamboanga congregation. Nung una wala silang lupa na sarili, pinahiram lang. Katagalan naggawa na ng deed of donation yung may-ari. Nakatitulo na sa simbahan. Noong una binabaha sila. Ngayon na build up na yung simbahan nila. Napaganda pa. By the grace of God. Yung parsonage nila naging second story. So, ibig sabihin yan, mag-abound. Patuloy. Kahit sa anong simulain natin maliit, palakihin yan ng ating Panginoong Diyos para tayong smallest seed na tinatawag na mustard seed. Pag itinanim na yan, pag tumubo yan, malaking great stature of tree, malaking punong kahoy at napakaraming ibon ang mag-lodge na makinabang dyan. Ganun ang bawat kongregasyon natin. I-pray natin ang Alicia congregation. Praise the Lord. Na mag-grant yung mga prayers na pinipray ko na request ni Brother Eugene para magkaroon doon ng sariling lupa, matayuan ng simbahan. Ang dami kayang relatives nila doon na bless. Ang dami kayang relatives nila doon na impress sa miracle na nangyari sa buhay nila kung paano sila binago ng ating Panginoong Diyos. Tingnan mo si Brother Dudo. Si Brother Dudo once upon a time, pinaka-notorious person sa Dipolog City na binago ng ating Panginoong Diyos. Nung nag-fellowship kami doon, yung mga ka-fellowship ko, they are the witnesses how Brother Dudo was a notorious man before. At narinig din nila ang testimony ni Brother Dudo how God changed his life. 3 years na. To God be the glory. Dami daw nagyaya sa kanyang iinom. Hindi na niya talaga tinanggap. Because the inner man is strengthened. Si Pastor John Mark nagtitiis every Tuesday, pumupunta doon. Amen? Praise the Lord. Di ba? Ganun ka-importante. Saan man tayo, mag-abound lang tayo. So let's pray for Sister Joy because she got a fever right now. Pray natin ang kagalingan niya kasi Tuesday mag-flight na kami. Manila, then KK, then Sandakan. Let's pray for another anniversary doon. Let's pray one another. Let's continue the work of the ministry. Amen? Praise the Lord. At i-pour out ni Jesus ang blessing sa bawat isa. Basta mag-pray. Pray, Lord. Bless me, Lord Jesus. Cause me to abound. Lord Jesus, gamitin mo ako. Alang-alang sa iyong kamiyan o kadungkanan. Alam mo, bakit sinabi dyan, be steadfast, unmovable, always abounding the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Bakit sinabi yan ng ating Panginoong Diyos? At bakit, anong reason? Basahin pa natin. 2 Corinthians 4:18. Praise the Lord. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Yan. We are looking for the things that are seen. We are not looking for a city. We are not looking for a country. On earth, we are not looking after for Canada, for our everlasting habitation. No, there is no everlasting habitation here on earth. But we are looking for the things which are not seen. And no flesh and blood will be there. No corruptible things will inherit it. Kaya ang inner man ang ating atupagin. Praise the Lord. Ito yung ating atupagin kasi ito yung mag-i-inherit doon. Huwag mo itong pabayaan, ma-deceive. Huwag mo itong pabayaan, manghina. Huwag mo itong pabayaan, yung bang slow-moving, weak, half-hearted. Wag. You must make a full devotion. You have to make a full offering yourself to God. Yun ang dapat natin. Kasi lahat mangyayari, lahat
Pag sinabi ng salita ng Diyos, heaven and earth may pass away, mangyari talaga yan. Pag sinabi ng Diyos, all the world will be burned and will be melted, all that are therein and all the ungodly person, ay mangyari talaga lahat yan. Pag sinabi dito, we shall be with God if you are dead and died in the Lord faithfully at the last trump, you will hear the sound of the trumpet and you will be resurrected because God intentionally, nag-intention ang Diyos na kilala ka niya na namatay ka sa Kanya faithful Promise niya yan I will cause you to be resurrected and you will be together with me. Where I am, there ye may be also. Lahat yan na pangitain na sinabi sa Bible, mangyayari lahat yan. Sabihin ko po sa inyo. Kaya, napakadali lang ng panahon, napakabilis lang ng takbo ng mundong ito. Last verse. Habakkuk 2 verse 3. Praise the Lord. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Praise the Lord. Ayan. O ngayon, lahat ng pinaghahandaan ng mga tao sa sanglibutang ito na hindi nakinig sa katotohanan ng gospel ng ating Panginoong Hesukristo, nag-focus sila sa bagay na temporal, nag-focus sila sa bagay na mga lumalabay lamang sa sanglibutang ito, lumilipas lamang. Anong mangyayari? Mamamatay lahat. Mawawala lahat. Sino ang magbe-benefit sa mga pangitain na ipinakita ng Diyos? What will be the eternal glory and what will be the eternal doom? Sino ang magbe-benefit? Yung mga tao na who took care for their inner man. Yung nag-alaga sa kanilang kaluluwa. Yung naniwala sa gospel ng Diyos. Yung nag-steadfast, yung naging unmovable, yung always abounding in the works of the Lord. Sila yung mag-harvest ng mga blessings ng Diyos na kanyang ipinakita. Praise the Lord. Oh, imagine that. And who will be suffering sa mga ipinakita ng Diyos sa kapahamakan ng kanilang kaluluwa? Yung mga tao na namatay na lang, hindi pa naglinis sa sarili, walang paki sa inner man nila. Puro pera ang pinag-usapan, puro worldliness, puro worldly gain, puro worldly fame ang iniisip sa sanglibutang ito. At the Bible says that will be a snare to them. Pero kung ikaw, hindi ka nawala sa focus mo for your inner man, for your spirituality, na maging steadfast ka, maging unmovable ka, maging always abounding in the works of the Lord ka, ikaw ang magbe-benefit, yung kaluluwa mo. Yung pinakita lahat dito sa Bible. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, it will surely come, it will not tarry. Hindi yan magtagal. Darating lahat yan. So, sino ngayon ang kapakipakinabang na hindi in vain ang kanilang ginawa? Yung mga anak ng Diyos na nag-focus sa bagay na hindi nakikita. Praise the Lord. Who believe the promise of God, who trust the word of God, who hope the word of God, yung umasa sa salita ng Diyos, yung naniwala sa salita ng Diyos, yung nananalig sa Diyos. Hindi sila ma-prostrate, hindi sila mabibigo. Blessed is the man that trusted in God, but cursed is the man that trusted in man. Kaya napaka-importante sa buhay natin. Be steadfast, unmovable. For what reason? For eternal benefits. How about temporal? Temporal is already granted. Temporal is already answered. Temporal is already given by God. It will just go and fulfill naturally sa buhay po natin. Amen? Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.